Nasaan si Adan? Yun ay nung sinabi ng Diyos, Adan, nasaan ka? Ito ang unang tawag ng pagtubos at unang tawag ng pag-ibig at tawag para sa pagsisisi. Tayo ang mga Adan na kailangan tumugon sa tawag ng Diyos. At ako, maniwala ka na tinatanong ng Diyos ang bawat isa sa atin ngayon, nasaan ka? Nasaan ka ngayon? At baka sabihin natin, kung nasaan ako sa simbahan. Ngunit mag-isip tayo sa espiritual na paraan. Saan ka matatagpuan? Saang espiritual na lugar ka nakatayo ngayon? At naniniwala ako na hinihiling ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon. At hinihiling niya sa atin na isipin kung nasaan tayo ngayon. Nasaan ba ako dapat? At kailangan nating itanong, nandito ba ako sa dapat kong kinalalagyan? Nasa lugar ba ako kung saan nais ng Diyos na mapunta ako? Masasabi ko ba, Diyos, saan mo man ako naisin na pumunta, ipadala mo ako? Narito ako, Panginoon. Kaya ngayon, pag-isipan natin kung nasaan si Adan, kung nasaan ang Hardin ng Eden, at kung ano ang kahulugan ng Hardin ng Eden. At kung saan siya napadpad. At habang iniisip natin yan, ating tanungin, ating tunay na isipin kung nasaan ako, kung nasaan ka ngayon. At ibinatay ko ang pag-aaral at sermon na ito sa mga sermon ng nagtatag na pastor ni Reverend Abraham Park at sa mga nilalaman ng kanyang mga libro at gayon din sa mga gawa ng iba pang mga scholar ng Biblia, pangunahin na si Dr. John Walton, Gregory Bilat, Gordon Van Hume. Isinulat ang Biblia, sa palagay ko nabanggit ko rin ito nung nakaraang linggo, ang Biblia ay isinulat para sa atin, para sa ating kaligtasan at pagbabayad sala at para sa ating katubusan. Ito ay ibinigay sa mga Israelita nung sila ay nasa ilang. Pagkatapos silang maligtas o mailabas sa Ehipto mula sa pagkakaalipin, kaya ang mga taong ito ay mga alipin sa Ehipto. At sila ay dinala sa ilang at nagtataka sila, anong ginagawa natin dito? Nasaan ang ating layunin? Sino tayo? Sino ang Diyos na ito? Dahil dati silang naglilingkod sa maraming Diyos sa Ehipto. Sinong Diyos ito na umaakay sa atin di humano nang walang imahen? Alam mo, sa Ehipto, bawat Diyos ay may kung anong uri ng imahe o kung saan sila maaaring pumunta. Ngunit ang Diyos na ito ay walang larawan, walang pinagmulan. Nagsasalita lamang siya sa pamamagitan ni na Moises at Aaron na nagbibigay ng mga tagubilin kung saan sila dapat pumunta. At sa kanila, ibinigay ng Diyos ang Genesis na ito. Ang unang 5 aklat, ang Pentateuch, ang Torah, ang Batas, sa pamamagitan ni Moises. Kaya kailangan nating isipin kung bakit ang Diyos ibinigay ang Bibliyang ito sa kanyang mga tao. At kailangan nating intindihin iyon. Ang Bibliyang ito ay ibinigay sa mga sinaunang Israelita na kagagaling lamang sa sinaunang Ehipto na naimpluensyahan ng sinaunang kulturang Mesopotamian sa kanilang wika. Kapag natututo tayo ng isang wika, natututo rin tayo ng kanilang kultura. Ang wika ay naglalaman ng kultura. At sa makatuwid, kapag sinusubukan nating magsalin mula sa isang wika patungo sa isa pa, kailangan nating matuto. Kailangang matuto ang tagasalin o interpreter para maihatid iyon na may parehong epekto ayon sa target na kultura. Kaya kailangan itong isalin ang kultura mula sa isa patungo sa isa pa. Ang wika ay nagpapalagay ng kultura, kumikilo sa isang kultura at nagsisilbi sa isang kultura. At ito ay dinisenyo upang makipag-ugnayan sa loob ng balangkas ng kultura. Halimbawa, isipin natin ang isang salita, kagandahan. Ang salitang kagandahan ay maaaring isalin, bigyang kahulugan at unawain sa maraming iba't ibang paraan, depende sa kultura, sa kung anong yugto ng panahon ka nabubuhay, depende sa kung sino ka, sa iyong pinagmulan o sa kung ano sa tingin mo ay maganda. Totoo. Kaya ilang taong nakaupo nito? 50 katao. Marahil ay meron tayong 50 iba't ibang bersyon ng kahulugan ng kagandahan.
Kahit na lahat tayo ay galing sa iisang panahon ngayon, malamang ay pareho tayo ng pinagmulan dahil iisa lang ang bansang tinitira natin dito. Pero kahit na ganon, lahat tayo ay may bahagyang magkakaibang kahulugan at pag-unawa sa kung ano ang salitang kagandahan at ang kahulugan nito, hindi ba? Gayon din, sa Biblia, lahat ng nakasulat doon ay dinisenyo para sa kulturang iyon sa panahong iyon. At sa makatuwid, magiging mahirap at magiging mali para sa atin na subukang ilapat ng eksakto sa sinasabi nito ang tunay na halaga sa ating kultura, sa ating edukasyon, sa ating pinagmulan, sa ating teknolohiya. Gising ka ta ba? Kaya tatalakayin natin ang ilan. Mga talakayang pang-astronomiya, mga talakayang pilosopikal. Kaya't dalangin ko na sana'y manatili kang gising. Sana nakapagkape ka kaninang umaga. Una, upang maunawaan natin kung nasaan si Adan, kailangan nating pag-isipan ang unang puntong ito. Ano ang mga ideyang kultural sa likod ng Genesis Kabanata 1? Ibig sabihin, kailangan natin itong tingnan mula sa dalawang magkaibang perspektibo, kahit man lang. Bakit ibinigay ng Diyos ang ulat sa Genesis Kabanata 1 sa mga Israelita sa ilang? At paano ito naunawaan ng mga Israelita? Paano nila ito tinimen? Sinusubukan ba ng Diyos na bigyan sila ng mas mahusay na pag-unawa sa agam at kosmolohiya sa pagsisimulan ng pag-aaral ng pinagmulan? Sinusubukan ba silang turuan at turuan ng Diyos kung paano? Ang kaayusang astronomikal, kung nasaan ang araw, ano ang kaugnayan ng daigdig sa araw, ang mga orbito, ang kalawakan, ang sansinukob. Yan ba ang sinusubukang gawin ng Diyos? Sinusubukan ba ng Diyos na sa halip ay pag-usapan ng kasaysayan? Gaano na katagal umiikot ang daigdig? Kailan ng pagsikat? Lahat ng yan. Kung may mga dinosaur man o wala. Kita nyo, ang kanilang pagkaunawa sa kosmos, hindi nila alam na ang mga bituin ay mga araw. Alam mo ba na ang mga bituin ay mga araw? Hindi. Kita mo, siguro hindi ka naman gaanong naiiba sa kanila. Parang araw ang mga bituin, di ba? Baliktarin mo, ang ating araw ay isa sa mga bituin. Ang mundo ay hindi isang bituin. Isa lang naman itong planeta na umiikot sa araw, di ba? Hindi nila alam na ang araw ay mas malayo pa pala kaysa sa buwan. Hindi nila alam na ang mundo ay bilog at umiikot sa araw. Hindi nila alam na ang buwan ay mas malayo na sa mga ibong lumilipad sa kalangitan. Ang konsepto nila sa kalangitan ay hindi isang singaw na atmosfera, ngunit inakala nilang ito ay isang mahirap. Yung bagay na nakatakip dito, okay? Yung tipong platong tanso. Akala nila ang kalawakan ay ang langit na kanilang nakikita. Ngunit mahirap, sapat na mahirap upang mapanatili ang mga tahanan ng mga Diyos sa itaas ng atmosfera. Sapat na mahirap upang mapigilan ang pagbagsak ng tubig sa itaas. Iyan ang konsepto nila tungkol sa langit. Kaya naman, sinusubok ba ng Diyos na muling turuan sila at i-update ang kanilang pag-unawa sa kung ano ang langit? Kung ano ang hitsura ng lupa sa Genesis Kabanata 1? Sa tingin ko hindi. Dahil ang mga salaysay ng 6 na araw na paglikha sa Genesis Kabanata 1 ay hindi sumusunod sa ang pag-unawa natin sa astronomiya at kosmolohiya. Gayunpaman, nilalapitan ng ilang Kristiyano ang tekstong ito at sinusubukang ilapat ito sa makabagong pag-unawa sa agam at nagdudulot ito ng mga problema. Ang problema sa pamamaraang ito, hindi lamang ito akma, kundi maaari ring itong magbigay ng maling pananaw, maling layunin sa pagbabasa ng Biblia, at maling pag-uunawa sa layunin ng Diyos sa pagbibigay sa atin ng Biblia. Kaya iyan ang ideya sa likod ng Genesis Kabanata 1.
Kaya anong sabot? Bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang Biblia? Sa palagay ko, dapat na nating lahat maunawaan na ang mga ito mula sa ating mga pag-aaral sa Biblia at serye ng mga sermon at kasaysayan ng pagtubos. Ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos sa kanyang mga tao at sa atin ang Biblia ay para sa kanyang nakatutubos na kalooban at soteriological na layunin, kaligtasan, layunin ng kaligtasan. Sa mga Israelita na gumagala sa ilang, nagtataka kung sino ang Diyos na ito, ipinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili sa kanila sa pamamagitan ng Genesis Kabanatang 1 at sa buong kabanata. Ipinakikilala sa kanilang Diyos kung bakit kailangan nilang maglakad sa ilang, kung bakit kailangan nilang lumabas sa Ehipto, kung saan sila pupunta, at kung anong uri ng layunin ang mayroon sila bilang bayan ng Diyos. Yun ang kailangan nilang maintindihan. Iyan ang kailangan nating maunawaan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Genesis Kabanata 1. Kaya, pangalawang punto, ano ang ibig sabihin ng pag-iral ng isang bagay? Anong ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang bagay? Maaari nating isipin ang tungkol sa pag-iral ng Diyos, ang pag-iral ng paglikha ng Diyos, at ang pag-iral ni Adan sa Hardin ng Eden. Upang maunawaan natin kung nasaan si Adan, kailangan nating maunawaan ang tamang konsepto ng pag-iral. Maaling medyo pilosophikal ang dating nito sa pagkakataong ito, mulat kailangan natin itong pag-isipan. Kaya halimbawa, ano to? Ito ay isang tasa. Mayroon ba nipo? Oo, pakiramdam ko ay isa akong guro ng agam. Paano mo nanamay? Bakit mo sinasabing ko oo? Kita mo? Naririnig mo ba? Kapag ginagawa ko ito, sumasakit ang daliri ko. May tunog ito, kaya dapat solid ito, di ba? Nararamdaman mo ito at naniniwala ngang nahawakan ko ito. Kaya damhin, tingnan, hawakan, at pagkatapos, anong kulay ito? Sang-ayon ba kayong lahat na puti ito? Para sa akin, ito ay asul. Tingnan mo ngayon. Kung hindi ako sang-ayon, sasabihin kong asul ito. Nagtataka ka na ngayon kung bakit may ganitong tasa. Ito bang aking napapansin? Tama ba yan? Pero kung sasabihin kong oo, sumasang-ayon ako, asul iyon, hindi ito asul, puti. Kung gayon ay wala ka ng anumang pagdududa. Sumasang-ayon ka le. Makakasiguro tayo. Ngayon, ano bang ginawa ko? Pinapatunayan lamang nito na ibinabatay natin ang ating konsepto ng pag-iral sa material sa ating mga pandama. Kailangan itong patunayan ng kahit 5 pandama o kahit 2 sa ating mga pandama para ito ay umiral. Kaya para maniwala tayo na ang araw ay umiiral dun sa kalangitan, paano natin nalaman? Meron na tayong teknolohiya ngayon. Meron tayong mga litrato, ang teleskopyong Hubble at marinig ko kamakailan. Sila ang nag-imbento o lumikha ng isang teleskopyo na mas malakas kaysa sa Hubble telescope at iba pa. Kailangan itong patunayan. Kailangan itong patunayan sa pamamagitan ng mga pandama, lahat batay sa material na bagay. Gayunpaman, sa sinaunang mundo, hindi palaging ang material na patunay ang nagpapatunay sa pag-iral. Pag-isipan natin ang isa pang halimbawa. Halimbawa ng isang negosyo. Paano mo mapapatunayan ang pagkakaroon ng isang negosyo, isang korporasyon? Kailangan mong tingnan ang ROS, ROC, ano mo na? Tingnan mo kung nag-file at nakarehistro sila sa ilalim ng gobyerno, di ba? Pinag-aralan nila ang mga papeles. Ano pa? Ibig sabihin ba niyan ay may negosyo na? Depende. Kaya kapag nahanap mo na ang address, doon ka pupunta, di ba? May karatula ito. Pero sinusubukan mong bumili mang pansit doon. Tindahan ng pansit yan, di ba? Pero walang pansit, walang may-ari. Hindi ito gumagala. Kaya anong masasabi mo? Mula sa pananaw ng customer, umiiral ba ang negosyong iyon o wala?
Hindi ito nangyayari. Paano natin bibigyan kahulugan ang pagkakaroon ng negosyo? Depende sa kanilang aktibidad. Maaring naroon ang physical na presensya. Maaring naroon ang physical na paghain. Pero para makapagsimula ng negosyo, kailangan mong dumaan sa hindi ka naman kinakailangan gumawa eh. Hindi ka naman nagbe-bake ng porselana o luwad. Hindi material na bagay ang ginagawa mo. Ito ay mas higit na isang proseso. Tinutukoy mo ito sa pamamagitan ng tungkulin nito at kung ano ang nalilikan nito. Parang isang sistema. Kapag lumika ka, kapag gumawa ka ng sistema, hindi ka gumagawa ng material na bagay. Inaayos mo ang mga bagay-bagay. At napakaraming eskolar ang naniniwala na ang kwento ng paglikha, huwag ninyo akong pagkakamalian. Sinasabi ko ito mula pa sa simula. Hindi namin isinasantabi o kaya ipagtanggi sa katotohanan ng nilikha ng Diyos ang material na mundo, gayon din ang buong sansinukob. Naniniwala ka naman diyan, di ba? Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit natin pinag-uusapan ang layunin ng salaysay na ito ng Biblia ay talagang para sabihin sa atin ang mga detalye at ang talaan ng pisikal na nilikha ng Diyos. O mayroon bang ibang layunin sa pagbibigay sa atin ng Bibliyang ito? Tama ba? At kaya, sa pagtingin sa pagkakasunod-sunod ng paglikha, bago tayo makarating sa kaayusan ng paglikha, ang pag-iral, kaya naiintindihan mo kung ano ang pag-iral na iyon. Ang pagkakaroon ng kaayusan ng Diyos, ang sistema. Nung sabihin ng Diyos, ang Diyos ang lumikha at sinabi niya, mabuti, anong ibig sabihin nun? Mukhang maganda naman, maayos naman ang pagkakagawa ko. O kaya naman ay ayon sa pagkakasunod-sunod na gusto niyang makita. Maari nating pag-usapan ang tungkol sa ontological na perspektibo, epistemological. Naiintindihan mo ba ang ontolohiya, epistemolohiya? Sa tingin ko ay naibahagi ko na ito dati. Pero hindi kita masisi kung hindi mo maalala dahil... English ba yan? Ang ontolohiya ay tungkol sa pagiging. Ang tunay na pag-iral. Ang epistemolohiya ay kung ano ang ating nakikita, kung ano ang ating nauunawaan, at kung paano tayo nakakaintindi. Paano mo naiintindihan na totoong umiiral ang batang ito? Ito ang iyong pananaw, hindi bang? Hindi ko na ilalahad ang mga detay. Ngunit, para sa mga Israelita sa ilang, sinusubukan ba ng Diyos na patunayan ang material na paglikha, ang material na pinagmulan ng mga bagay, o kung ano ang mensaheng sinusubukang ibigay ng Diyos sa kanila? Ang Diyos ang sumulat ng mga salaysay na to. Kung hindi nila patunayan ng agam o magsalita lamang tungkol sa material na pag-iral, kung hindi nila sasabihin sa atin ang salaysay ng simula ng mga bagay sa material na paraan, at kung hindi lamang ito sasabihin sa atin kung kailan at paano naganap ang material na paglikha, meron pa bang iba pang nais sabihin sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga salaysay na ito? Sa sinaunang mundo, ang pinakamahalaga at makabuluhan sa kanilang pag-unawa sa pag-iral ay ang paraan ng paggana ng iba't ibang bahagi ng kosmos. Noong sinaunang panahon, naniniwala sila na mayroong Diyos sa likod ng lahat ng bagay. Diyos sa likod ng araw, Diyos sa likod ng mga bituin, Diyos na kumokontrol sa mga ilog, Diyos na nagpapalago ng mga pananim. Kaya ang kanilang interes ay, ano ang Diyos sa likod ng lahat nito? Aling Diyos? Yan ang pananaw ng mga taga-Ehipto at mga taga-Mesopotamia. Kaya ang mga Israelitang lumabas, para sa kanila, sinasabi ng Diyos, iisa lamang ang Diyos na nasa likod ng lahat ng yan. Sino yon? Yahweh. At ang Diyos ang nangunguna sa iyo ngayon. At nais ng Diyos na maging hari mo sa bagong lugar. Paano natin malalaman ito? Nariyan ang mga sinaunang teksto mula sa malapit na silangan at gayon din ang Biblia.
Hindi ako mag-aaksaya ng masyadong oras sa pagsubok na patunayan yan. Umaasa at naniniwalang naiintindihan mo ito. Kaya pupunta tayo sa susunod na punto, ang ikatlong punto. Ano ang kanilang pagkaunawa sa paglikha? Ano ang ibig sabihin ng lumikha? Nilikha ng Diyos. Itinanim ng Diyos ang hardin, nilikha ng Diyos ang buong sansinukop, at pagkatapos ay nilikha ng Diyos si Adan at inilagay siya sa hardin ng Eden. Doon siya naroon at yun ang sagot. Ngunit ang salitang lumikha sa Genesis 1 talata 1 ay bara paglikha. Kilala natin ito bilang ex nihilo creation, ibig sabihin ay nilikha mula sa wala. Ito ay wala at nilikha. Ngunit ano nga ba ang eksaktong kahulugan nito sa kontekstong ito? Kung ang pag-iral ay binibigyang kahulugan ng mga material na termino, ang paglikha ay dapat na isang paglikha ng mga material na anyo. Masyado ba itong mahirap? Kung ang pag-iral ay binibigyang kahulugang lamang ng material na bagay, kung gayon, ang paglikha ay siyang lumilikha ng material na bagay na ito. Kung ang pag-iral ay binibigyang kahulugan ng tungkulin, ang paglikha ay isang aktibidad na nagbibigay tungkulin. Kung ang pag-iral ay binibigyang kahulugan ng pagtubos, kung gayon, ang paglikha ay isang gawaing tumutubos. Ito ang tiyak na dahilan kung bakit natin masusing pinag-usapan ang tunay na kahulugan ng pag-iral dahil ayon na rin sa ating sariling interpretasyon at pagkakaintindi sa pag-iral ay magkakaroon din ng kaukulang pagbabago ang ating pag-unawa sa proseso ng mismong paglikha. Kaya, ang ebidensya mula sa lumang tipan, pati na rin ang mga sinaunang teksto sa malapit na silangan ay nagmumungkahi na ang paglikha, tala, ay hindi lamang isang material na paglikha. Naniniwala kami na ang Diyos at ang Diyos na ang lumikha ng lahat ng bagay, ang buong sansinukop. Ngunit, hindi komprehensibong tinatalakay ng ulat ang lahat ng nilikha ng Diyos. Tingnan ang Genesis, Kabalata 1. Hindi gaanong marami ang sakop ng 6 na araw ng paglikha. Sumasang-ayon ka ba? Wala rin ito sa logical na pagkakasunod-sunod. Sa unang araw, sa Genesis, Kabanata 1, talata 3, nilikha ng Diyos ang liwanag. Pero sa ika-4 na araw, ginawa ng Diyos ang araw. Saan galing ang liwanag? Sa unang araw na nanggaling? Diyos ba ang unang lumikha ng kuryente? Sa tingin ko, hindi. At pagkatapos, kalaunan, sa pamamagitan ni Juan, sinabi ng Diyos, nang pasimula ay ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang salita ang ilaw ng sangkatauhan. Hindi niya tinutukoy ang sikat ng araw, natural na liwanag, liwanag ng buwan, o ilaw na dekuryente. Kaya nabibigay ito ng bagong kahulugan sa kung ano ang liwanag. At kung maaari mong buklatin ang Genesis 1, talata 2, ano? Sinasabi ba nito? Kita nyo, ang unang araw ng paglikha ay nagsimula sa Genesis 1, talata 3. Iyan ang unang bagay na nilikha ng Diyos ayon sa salaysay na ito. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag bago pa man magkaroon ng anumang bagay. Pero pagkatapos sa Genesis 1, talata 2, bago iyon, anong sinabi ng Diyos? Anong sinasabi ng Biblia? Ang mundo ay walang anyo. Kaya bago ang unang araw ng paggita, umiral na ang daigdig, hindi ba? Kita mo, hindi logical ang pagkakasunod-sunod para sa atin kung titingnan natin ito bilang isang material na salaysay ng paglikha. Ang mundo ay walang anyo, walang laman at madilim, tama ba? Siyempre, sinasabi sa Genesis 1, talata 1, na sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Okay, ibig bang sabihin yan ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa at pagkatapos ay nilikha ang araw ng mas huli pa? Kahit iyon ay wala ring katuturan, di ba? Sa tingin ko ay mas palalim ng palalim ang aking pinag-aaralan sa sarili kong problema at problema ng tao. Kaya,
ang layunin ng pagtubos, historical at soteriological na layunin ng Biblia. Sinasabi nito sa atin ang kaayusan, tungkulin at ang espiritual na kalagayan na itinuring ng Diyos na mabuti. Yan ang salaysay sa Genesis Kabanata 1. Ang kaayusan, ang estado, ang tungkulin ng lahat mang nilalang. At ang espiritual na kalagayang itinuring ng Diyos ay mabuti. At sa makatuwid, ipinapakita nito sa atin ang orihinal na imahe at ang kalagayang dapat nating balikan, tubusin sa pamamagitan ng gawain ng kaligtasan at pagtubos. Kaya ipinapakita nito sa atin kung saan tayo dapat naroroon. At ang lugar na iyon ay tinatawag na Hardin ng Eden. Hanggang dito na muna sa ngayon ang ating pampapakilala. Kaya nauunawaan natin kung ano ang Hardin ng Eden. Ngayon, pang-apat, isipin natin ang tungkol sa Hardin ng Eden. Dito naroon si Adan. Ano ang naiisip mo kapag naririnig mo ang salitang hardin? Naiisip ko ang bakuran ni nanay na may ilang hanay ng mga tudling na may, alam mo na, mga cherry tomatoes at pipino. Alam mo, ganyan ba ang tingin mo sa hardin? Kita mo, ang harding ito ay hindi lamang isang sakahan sa Mesopotamia na tinutukoy ng Diyos kung saan inilagay ng Diyos si Adan para maghasik ng kaunti. At pag-aani. Ngunit ito ay isang archetypal na santuaryo. Isa itong santuaryo. Bawat wika, bawat paglalarawan ng hardin ng Eden ay nagsasabi sa atin na ito ay isang templo. Isa itong santuaryo. Isa itong tabernakulo. Ito ay isang lugar kung saan nananahan ng Diyos. At ang tao rin ay nananahan na may layuning sumamba sa Diyos. Kaya pag-isipan natin ang ilang aspeto ng harding ito. Una, kung paano ang templo ay lugar ng natatanging presensya ng Diyos na naranasan ng mga pari sa lumang tipan. Kaya ang Eden ay ang lugar kung saan lumakad ang Diyos kasama si Adan. Naramdaman ni na Adan at Eva ang presensya. Hindi lamang nila naramdaman, nakita at naranasan ang presensya ng Diyos. At sa Genesis Kabanata 3, versikulo 8, sinasabi nito, ang Diyos ay naglalakad sa hardin. Ang salitang lakad ay halak sa anyong hipal. Ibig sabihin nito ay paglalakad pabalik-balit. Nagpatuloy siya sa paglalakad papunta roon. At alam natin na ang salitang yan ay ginamit ng sabihin nitong lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Hindi lang ito isang beses, alam mo na, naglalakad sa kalye. Ito ay isang anyo ng buhay. Ito ay tungkol sa paraan ng pamumuhay. Siya ay lumalakad kasama ng Diyos. Ginawa niya ito upang lagi niyang kasama ang Diyos sa araw-araw ng kanyang buhay. Kaya naroon ang presensya ng Diyos. Ang Diyos ay naninirahan tumon. Yan ang ibig sabihin to ko. At ang salitang ito ay ginamit sa lumang tipan kapag binabanggit nito ang presensya ng Diyos sa templo. Levitico 26.12, Deuteronomio 23.14, 2 Samuel 7.6-7, Ezekiel 28.14. Kapag sinabing ang Diyos, ito ay nagsasalita tungkol sa presensya ng Diyos doon at ginagamit ang salitang siya ay naglalakad doon. Saan? Sa tabernakulo at sa templo? Pangalawa, si Adan ay inilalarawan bilang isang pari, kaugnay ng gawaing ibinigay sa kanya. At ibinahagi ko ito ng ilang beses, ang mga salitang mababasa natin sa Genesis, Kabanata 2, talata 15, inilagay siya ng Diyos sa hardin para gawin ang dalawang bagay. Sa Ingles, ang aking bersyon, sinasabing linangin at panatilihin. Ang ibig sabihin nito ay magtrabaho at magbantay, sina Abad at Shamar. At lalo na kapag ang dalawang salitang ito ay ginamit ng magkasama, kung minsan ay hindi ang mga ito ginagamit ng magkasama at pareho ang ibig sabihin. Ngunit, lalo na kapag ginamit ang mga ito ng magkasama sa lumang tipan,
kadalasang itong tumutukoy sa kung ano ang dapat gawin ng mga saserdote sa templo at sa tabernakulo. Bilang sanggunian, tingnan ang mga bilang kabanata 3, mga talata 7 at 8. Mga bilang kabanatang 8, mga talata 25 at 26. Mga bilang kabanata 18, mga talata 5 at 6. Isa Kronika 23, versikulo 32. Ezekiel 44, versikulo 14, bilang referensya rin. Ezekiel 28, versikulo 13. Binabanggit nito kung paano si Adan ay parang isang saserdote na nakasuot ng damit saserdote. Kaya ang ginagawa ng mga saserdote sa templo at sa tabernakulo, tawag nila rito, ay naglilingkod sila sa Panginoon. Ang salitang yan, maglingkod, ay masama at dapat nilang panatilihin, siguraduhin mapanatilihi. Lahat ng bagay sa templo ay maayos na napreserba. At sa lugar kung saan nais ng Diyos na sila ay mapunta, sa isang kalagayan kung saan nais ng Diyos na makita sila. At para kay Shamar iyon. At iyon ay isang gawaing ibinigay sa atin, ang paglingkuran siya at tiyaking nasa maayos ang lahat sa espiritual at pisikal na aspeto. Pangatlo, may mga kirubin o mga kirubin na inilagay sa hardin upang bantayan ang puno ng buhay. Sa templo, makikita mo ang burda sa disenyo ng mga kerubin sa belo at gayon din ang dalawang kerubin na magkaharap sa ibabaw ng kaba ng tipan. Sa pinakamalalim, sa gitna, sa pinakamahalagang lugar. Exodo, Kabanata 25, mga bersikulo 18 hanggang 22. Ang tabernakulo at templo ng Israel at maging sa templo ni Ezekiel, makakakita tayo ng mga inukit na kahoy. Nakikita natin ng kandelero na hugis puno ng almendras. Nakikita natin ang tungkod ni Aaron na may puwitan na parang isang puno. At makakakita tayo ng mga disenyo ng mga puno ng palma. Ang lahat ng ito ay nabibigay dito ng malahardin na kapaligiran sa loob ng templo. Ang templo ay ang hardin. Ito ay isang paglalarawan ng orihinal na hardin. 1, Hari, 6, 18, 29, 32, 35, sa Hari 7, Labimonyo 20. At pagkatapos ay tinukoy ni Ezekiel ang Eden bilang ang hardin ng Diyos. At pagkatapos ay sinabi niya na ito ang banal na bundok ng Diyos at tinukoy din ito dahil naglalaman ito ng mga santuaryo. Kaya sinabi ni Ezekiel na ang hardin ng Eden ay isang banal na bundok ng Diyos. Saan matatagpuan ang templo ni Ezekiel? Sa banal na bundok ng Diyos. At sinasabi nito na mayroong itong mga santuaryo sa loob. Kung paano ang pasukan sa templo at ang tabernakulo ay nasa silangang bahagi, makikita natin sa Genesis 3, talata 24, na ang pasukan sa hardin ng Eden ay nasa silangang bahagi rin. Ang 7, kung paano ang isang ilog ay umaagos mula sa hardin ng Eden, gayon din ang isang ilog ay umaagos mula sa templo ni Ezekiel at gayon din sa bagong Jerusalem. Ang 3 bahagi ng templo, iisa lang. At panghuli, kung paano ang kasukdulan at layunin ng paglikha ay ang kapahingahan. Ang 6 na araw ng paglikha at ang 7 araw nang matapos ng Diyos ang paglikha, siya ay nagpahinga. Kaya, ang pangwakas na layunin at resulta ng paglikha ng templo sa hardin ay ang pamamahinga. Ang pangunahing layunin at sukdulang mithiin at layunin ng templo ay ang pag-aalay sa Sabat, ang kapahinahan sa Sabat. Kaya ang hardin ng Eden at ang templo, ang layunin ay kapahingahan. May 2 salitang Hebreyo na ang ibig sabihin ay pahinga. Una ay ang Shabbat na binibigkas natin bilang Sabat. Pangalawa, Noach na binibigkas natin bilang Noe.
Ayon sa pagkaunawa ng mga Hudyo, ang Shabbat ay transisyon tulad ng isang sasakyan, paraan. Ang pangwakas na layunin ay si Noe. Ito ang layunin. Kaya sinabi ng Diyos sa mga Israelita nung nakikipaglaban sila sa mga Kananeo upang sakupin ang lupain, nung nakikipaglaban sila sa mga kaaway, ipinangako sa kanila ng Diyos, bibigyan kita ng kapahingahan mula sa iyong mga kaaway. Sa tingin mo, anong salita ang ginamit ng Diyos para sabihin yan? Bibigyan kita ng kapahingahan mula sa iyong mga kaaway. Shabbat o Noe? Sabi niya, bibigyan kita ng no watch mula sa mga kaaway. Hindi ibig sabihin niyan, sige, matatalo mo mga kalaban at maiidlip ka. Magkakaroon ka ng mahimbing na tulong. Pwede ka nang mag-staycation. Pwede ka namang magbakasyon. Hindi ibig sabihin yan. Ang no watch ay nangangahulugang kaaway. Ang mga mananakop ay natalo ng Diyos. Sa proseso ng Shabbat, ibinibigay ang nuwak. At ang estadong iyon ng nuwak ay ang pagtatamasa ng kapayapaan ng Diyos, Shalom. At ang salitang Shalom ay maaaring isalin at bigyang kahulugan bilang sinira at winasak niyang Panginoon. Lahat ng mga kaaway. Kaya ito ay isang kalagayan ng Panginoong Diyos na nakaupo sa kanyang trono, namumuno sa kanyang kaharian, sa kanyang nasasakupan, ng walang anumang pagsalakay ng kaaway. Yan ang tinatawag na pahinga. At iyan ang ipinagdarasal ni Lamek ng pangalanan niya, ang kanyang anak na si Noe. Halimbawa, sa Deuteronomy, 12:10 sabi niya, bibigyan kitang pahinga mula sa kaaway. Josue, Kabanata 1. Talata 13 at Joshua, Kabanata 21, Talata 44, 2 Samuel, Kabanata 7, Talata 1, 1 Hari, Kabanata 5, Talata 4. Ang sinasabi niya, ang tinutukoy niya ay ang pagkamit ng isang estado ng kaayusan ayon sa kalooban ng Diyos at mga katulad nito. Pahinga ang layunin para sa ating lahat. Iyan ang uri ng pahinga na hinahanap natin. At ang ibig sabihin ng pahinga ay gagawin ng Diyos ang lugar na iyon na kanyang tirahan at itatayo niya roon ang kanyang trono at siya'y uupo sa tronong iyon at ito'y mapapasailalim sa kanyang paghahari. Awit 132, talata 7 at 8. Sinasabi nito na ang templo ay kinikilala nito ang templo kapwa bilang tahanan ng Diyos at bilang kanyang pahingahan. Sa awit 132, talata 14, tinutukoy ang dakong pahingahang ito bilang ang lugar kung saan siya nakaupo sa trono. Kaya ang tahanan ng Diyos, ang pahingahan ng Diyos at ang trono ng Diyos. Gising pa, naintindihan mo? At pagkatapos, matapos ibigay ni Ezekiel ang ulat tungkol sa templo, ang paglalarawan ng templo, sa gitna ng paglalarawang iyon ng templo, mula Kabanata 40 hanggang 48, sabi niya, sa Kabanata 43, talata 7, sabi niya, Anak ng tao, ito ang dako ng aking trono at ang dako ng mga talampakan ng aking mga paa. Dito ako maninirahan, kasama ng mga Israelita magpakailanman. Ito ang kanyang tirahan. Trono niya yun. Yun ang kanyang pahingaan. Ang templo. Taos puso kong idinadalangin na ang simbahan ng Zion ay maging ang lugar ni Noe, na ang inyong mga tahanan ay maging lugar kung saan magpapahinga ang Diyos ay luluklok sa trono, at ang Diyos ay gagawa ng tirahan. Kung gayon, anong gawain ni Adan? Sinabi ng Diyos kay Adan, magpakarami ka at supilin, maghari ka. Anong ibig sabihin nan? Palawakin ang mga hangganan. Ang pagbagsak na iyon sa ilalim ng paghahari ng Diyos habang ang Diyos ay nakaupo sa trono. Yan ang gawain ni Adan. Dapat sana ay supilin niya ang mga ito. Mulit anong nangyari? Napasuko siya? Dapat sana ay palawakin niya ang kaharian ng Diyos.
Ngunit ngayon, pagkatapos ng pagbagsak, pinalalawak niya ang sakop ng kasalanan. At doon, tinatanong ng Diyos si Adan, naso ka? Anong ginagawa mo? Aling mga hangganan ka, saan ka nabibilang? Kaya, bilang huling punto, isipin natin ang kalagayan ni Adan pagkatapos ng pagkakasala. Nasaan si Adan matapos tanggihan ng salita ng Diyos? Nagbago na ang address ni Adam. Ang kanyang tirahan ay ang hardin ng Eden. Nagbago na ang address niya. Handa ka na bang isulat ang bagong address? Ang address ni Adam. Meron siyang 2 address. Bibigyan kita ng isa. Mga taga-Roma, Kabanata 1, mga talata 20 hanggang 27. Babasahin ko ito ng mabilis para sa iyo. Kahit na ilang beses na natin itong nabasa nung nakaraang taon. Babasahin ko ito para sa iyo. Pag-isipan natin ng mabuti kung anong nangyari at kung paano siya lumipat. Sapagkat mula pa ng likhain ng sanglibutan, ang kanyang mga katangiang hindi nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadiyos ay malinaw na nakikita na nauunawaan sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala silang maidadahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, hindi nila siya pinarangalan bilang Diyos ni nagpasalamat. Sa halip, sila ay naging walang kabuluhan sa kanilang mga haka-haka at ang kanilang hangal na puso ay nagdulim. Sa kanilang pag-aangkin na sila ay marurunong, sila ay naging mga mangmang at ipinagpalit ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kasiraan ng isang larawan na nasa anyong may kasiraan. Mga lalaki at mga ibon, mga hayop at mga reptilya. Binago nila ang kanilang imahe at pagkakakilanlan. Kaya naman, hinayaan sila ng Diyos na mapahamak ayon sa mga kahalayan ng kanilang mga puso, upang ang kanilang mga katawan ay madungisan sa gitna nila. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sinamba at pinaglingkuran ang nilalang kaysa sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Amen. Dahil dito, ibinigay sila ng Diyos sa mga kahalayan sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang likas na pagnanasa para sa mga bagay na hindi natural. At sa gayon ding paraan, tinalikuran ng mga lalaki ang likas na tungkulin ng mga babae at nagningas sa kanilang pagnanasa ang isa't isa. Ang mga lalaki sa mga lalaki ay gumagawa ng mga kahalayan at tinatanggap sa kanilang sarili ang nararapat na kabayaran ng kanilang pagkakamali. Anong resulta? Resulta? Mga bagay na hindi natural. Resulta? Pagsuway, idolatria at pangangalunya. Ikalawang talumpati, 2 Korinto, Kabanata 12, mga talata 20 at 21. Sapagkat ako'y natatakot, baka pagparihan ko ay masumpungan ko kayong hindi ayon sa aking nais at masumpungan ninyo akong hindi ayon sa inyong nais. Na baka magkaroon ng alitan, paninibuho, pagkagalit, pagtatalo, paninirang puri, tsismis, kayabangan at kaguluhan. At kalaunan, sabi nito, at hindi nagsisi sa karumihan, kahalayan at kalibugan na kanilang ginawa. Itaas ang iyong kamay kung wala ka nito. Maaari mo bang itaas ang iyong kamay kung wala ka pang kalahati nito? Ito ang aming talumpati sa Quran. Dito tayo naroon. Ipinagmamalaki mo ba ito? Masasabi ba natin, narito ako, Panginoon, kapag sinabi ng Panginoon, nasaan ka? Tayo ay binibigyan ng mga titulong elder, pastor, panganay, at diakono. Bukod sa lahat ng titulong yan, tayo ay mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, mga mananampalataya ng Diyos na nagsasabing inialay na natin ang ating buhay sa Diyos. Kung papayagan mo akong hilingin sa iyo na gawin ito, bibigyan kita ng 5 segundo para pag-isipan ito. Hindi magtatagal para sa iyo. Sana, marahil, hindi rin magtatagal. Maglaan ng 5 segundo para isipin ng huling beses na. Meron ba sa maka ito? Kailan ka huling nagreklamo o pumuna? Tapos na? Kailan ang huling beses?
Kung nakaraang taon? Bago pa man magsimula ang taong 2022, di ba? O baka ngayong umaga? Hapon? Kailan ba tayo huling nakagawa ng kasalanan? Kailan nga ba tayo huling nagkwentuhan? Kailan tayo nagchichismisan? Paano tayo magchichismis? Di natin sinasabing, nagchichismisan ako? Tara na! Sinasabi natin, labis akong nag-aalala para sa taong ito. Labis akong nag-aalala para sa simbahang ito, ah? Nag-aalala ako sa bansang ito, sa ginagawa nila. At dahil nag-aalala tayo, hindi lang natin sinasabi sa isang tao. Sinasabi natin sa lahat ng taong nakakasalamuha natin dahil labis tayong nag-aalala. At may kinalaman ito sa kanila, ang mga tagapakinig. At ang mga iyon ay mag-aalala at mag-aalala sila tungkol sa isang tao o sa isang grupong ito. At kaya pupunta sila at sasabihin sa lahat ng kanilang mga mahal sa buhay ungkol sa kanilang pag-aalala at anong magiging resulta nibo. Chismis ang tawag dyan. Nagsisimula ito sa aking pag-aalaga. Pero kaakibat ng sa ilalim ng pamagat na iyon, nag-aalala ako, nagmamalasakit ako sa taong iyon. Anong inilaladay? Ito ang mga sangkap. Alitan, selos, galit, pagtatalo, paninirang pure, kayabangan, kaguluhan. Nag-aalala ko dahil mas magaling ako sa kanya. At least hindi ko ginagawa yon. Huwag nating hayaang ang mga alalahaning iyon ang magtulak sa atin sa pagbagsak ng kasalanang ito. Kailan ba ang huling pagkakataon na wala tayo sa tamang lugar? Nung nagrereklamo ako tungkol sa isang tao, sa bansa, sa simbahan, nasaan ako? Nasaan ka nung sinasabi mo yan? Nasa kalagayan ba ako ng isang pastor? Nasa kalagayan ba ako ng isang anak ng Diyos? Isang Kristiyano? O nasa maling lugar ba ako sa espiritual na aspeto? Nasaan ka? Nasaan ka ba noon? Tatapusin ko na, kahit medyo huli na. Magtatapos ako sa isang patotoo na narinig ko kahapon. Pero isipin natin kung nasaan tayo ngayon. Nasaan tayo? At iyon ay natutukoy sa ating sinasabi at ginagawa kung paano natin nakikita ang mga bagay-bagay. Nasaan ka, Adam? Ang Diyos ay hindi lamang nagtataka at nagtatanong. Hindi naman dahil hindi niya alam. Sinasabi niya sa atin, gumising na tayo. Unawain kung saan ka dapat naroroon. Kapag nasa ibang lugar ka habang nagsasamba, kailangan nating matutunang tanungin ang ating mga sarili. Nasaan ako? Ano bang ginagawa ko? Nasaan ba ako dapat? Ang totoo. Isang bata. Doktor medical. Meron siyang maliliit na anak, may asawa, at naging siruhano sa Seoul National University Hospital. Parang, wala to, di ba? Ang pinakamahusay, halos ang pinakamahusay na ospital sa Korea. Isa siyang siruhano. Ang kanyang major ay pag-transplant ng atile. Ngunit sa panahon ng kanyang paninirahan at pag-aaral, nakatanggap siya ng biyaya at tinanggap si Kristo sa kanyang puso at iniyalay ang kanyang buhay sa kanya. Hindi ito naging madali dahil alam mo na, ang mga siruhano, hindi lahat ng siruhano ay Kristiyano. At ang kanilang mga pribadong buhay ay hindi ganoong, alam mo na, kadalisayan. Kaya ngunit, naniniwala siyang gusto ng Diyos na makapasok siya sa departamentong yon. At kalaunan, habang siya ay nananalangin at sumasamba, naramdaman niya na parang kinakausap siya ng Panginoon sa kanyang puso. Na kailangan niyang maging isang misyonerong medical. At siya'y nagtataka. Baka katang-isip ko lang yang. Ngunit pagkatapos ay lumapit sa kanya ang kanyang asawa at sinabing, sa aking panalangin, naramdaman kong inaakay tayo ng Diyos upang maging mga misyonero. Kaya nagsimula silang manalangin ng ilang buwan.
Diyos, kung nais mo kami maging mga misyonero, sabihin mo po sa amin kung saan kami dapat pumunta. At pagkatapos ay nakahanap sila ng pagkakataon para sa Ethiopia. Kaya pumunta sila sa Ethiopia at napagtanto nilang kulang ang kuryente. Napuputol ang kuryente ng walang babala sa maghapon. Hindi planado o alam mo na, hindi tiyak ang tagal at pagkatapos ay may pumipigil sa tubig paminsan-minsan sa, alam mo na, doktor na iyon, ang pinakamahusay na ospital sa Korea. Pwede naman sana siyang nakaayos ng kinabukasan niya. Pwede sana siyang mamuhay ng komportable at marangya kung gugustuhin niya. At maaari sana niyang gawin ang gawain ng Diyos doon. Ngunit kahit papaano, inakay siya ng Diyos patungong Ethiopia kung saan hindi siya binabayaran. Gumagawa siya ng mga misyon at nagkasakit siya ng malaria, malalang kaso ng malaria, muntik nang mamatay pero nakaligtas siya. At pagkatapos ng ilang taon, nasuri siyang may isa pang sakit na tinatawag na Parkinson's disease. Aniya, pakiramdam niya ay ginuguho siya ng langit. Ilang araw silang umiyak ng asawa niya. Tinatanong sila ng kanyang mga magulang at iba pa niyang mga kamag-anak, bakit? Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka pumunta ron? Hindi yan ang lugar mo. Nandito ang lugar mo, sa Korea. Anong ginagawa mo? Nagkasakit ka, malamang dahil pumunta ka roon. Kaya maraming beses din niyang tinanong ang Diyos, bakit? Bakit nangyayari ito sa akin? Diyos ko, hindi ba't sinubukan kitang paglingkuran? Isinuko ko ang lahat at magtungo sa Ethiopia. Pagdaanan mo lahat ng paghihirap na yan. Ipinag-aral ko ang mga anak ko. Kaya ko sana ipinasok ang mga ito sa pinakamagandang paaralan sa Korea. Pero ngayon, hindi na sila nakakakuha ng maayos na edukasyon. Pero kahit na ganoon, pumunta pa rin kami doon. At Diyos ko, ano ipom? May nagawa ba akong mali? Nasa maling lugar ba ako? Kaya gumugol siya ng ilang buwan. Umiiyak, nananalangin, at humihingi ng tawad sa Diyos. At isang araw, pumunta siya sa isang parke noong maghapon. Nagdarasal siya sa Diyos. At nagsimula ng bumuhos ang isang malakas na ulan. At gusto niyang subukang bumalik sa bahay. Pero hindi niya kaya. At nakita siya ng isang malaking puno. At siya'y lumusong sa ilalim at makahanap ng masisilungan. At ayon, nananalangin na naman siya habang lumuluha. At sa kanya naramdaman na parang sinasabi ng Panginoon, hindi mo kailangang umuwi dahil lang may shower. Ang ulan, lilipas din ang ulan. Sa kanya napagtanto na hindi lang pala ito tukol sa ulan na ito. Lilipas din ang paghihirap ito. Hindi porket naghihirap sila, porket dumaranas ako ng sakit na ito, ibig sabihin ay kailangan ko nang bumalik sa Korea. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya, ngunit Panginoon, sira ang sisidlang ito. Dahil sa sakit na Parkinson, hindi na ako makakapag-opera. Hindi ako makakinos. Gamit pa ang mga kakayahan ko. Sira ang sisidlang ito. Wala akong madadala para sa iyo. Wala akong magagawa para sa iyo. Hindi ito ang lugar ko. At pagkatapos ay natanggap niya ang sagot sa ibang araw. Nung nasa simbahan siya, may nagbibigay ng handog, papuri. At ang taong nagbibigay ng papuri ay may sinabing isang bagay noon. At simula siyang pumanta, sabi na, ang ating handog ay parang dalawang maliliit na barya na ibinigay ng isang balo. Hindi itong kaya nating ibigay. Ito yung katotohanang ibinibigay natin ang ating mga sarili sa Panginoon. At ayun niya, umiiyak lang siya sa serbisyo. At maalala niya sa puso. Halos parang ang Panginoon na nagsasabing, durog ka at kaya ako namatay para sa iyo. Hindi ito tungkol sa kung ano ang maaari mong ilagay sa iyong sisidlan. Ito ang katotohanang ibinigay mo ang iyong sarili sa akin. Natanggap na kita at magagamit pa rin kita. Mula noon, nakahanap siya ng kapayapaan sa kanyang puso.
Aniya, kahit bago pa siya magkasakit, hindi pa siya nakaranas ng ganong kapayapaan. Natagpuan niya ang kapayapaan dahil siya ay nakumpirma na. Alam niya, dito ako dapat pumwesto. Tinatanong tayo ng Diyos, nasaan ka? Hindi ibig sabihin ito sa isang marayang lugar, sa isang lugar kung saan hindi ka nagkakasakit. Kahit na may mga kahirapan at kapihirapan, kapag napagtanto natin na dito sa lugar kung saan nais ng Panginoon na ako'y mapunta, doon natin matatagpuan ang kapayapaan. Kapag nasumpungan natin ang ating sarili sa ilalim ng trono ng Panginoon, doon natin matatagpuan si Noe, ang tunay na kapahingahan. Kaya't dalangin ko, hindi natin alam kung ano ang darating sa atin sa taong 2022. Bulit dalangin ko na matagpuan natin ang ating mga sarili sa ilalim ng trono ng Diyos. Na tayo ay mapaparoon sa espiritual at physical na paraan kung saan niya tayo nais mapunta. Pag sinabi ng Panginoon, Sam, nasan ka? Adan, nasan ka? Naway masabi natin, Panginoon, narito ako. Sinabi mo sa akin na nandito ako. Nanatili ako ripo. Naway masabi natin yan. At naway bigyan tayo ng Panginoon ng kapayapaan at ng walang hanggang kapahingahan. Ang walang hanggang kapahingahan ay hindi nangangahulugang mamamatay ka at mapupunta sa langit. Ang walang hanggang kapahingahan at buhay na walang hanggan ay maaari nating matamasa dito sa mundong ito hanggat tayo ay nasa loob ng hangganang iyon. At naway matupad ng simbahang Zion ang gawaing iyon na dumami at sumupil. Paramihin ang paghahari, ang mga hangganan ng paghahari ng Diyos, hindi lamang sa Singapore, kundi sa buong mundo. Manalangin tayo. Aming Ama, salamat. Ang taning bagay na gusto natin ay ang mapunta sa lugar kung saan mo gusto tayong mapunta. Naniniwala kami na bibigyan mo ang lahat, ang aming mga miyembro ng simbahan Zionista at ang kanilang mga pamilya ng tunay na kapayapaan at tunay na Noe, Sabat at pamamahinga. At Ama, lahat tayo ay dumaranas ng iba't ibang uri ng kahirapan at paghihirap. Pero kahit na ganoon, tulungan mo pa rin kaming marating ang lugar kung saan mo kami inilagay. Kapag sinabi mong, nasaan ka Adam? Naway masabi natin, Panginoon, narito ako. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus kami ay dumadalangin. Amen.